Alright, video vlog check everybody, Azrael here. Dito tayo ngayon sa aking table, no? At nakita ko itong mga tablet na to at smartphones na kung saan naka-include na siya sa aking gadget graveyard. Tabi ko lang muna to para makita ninyo, no? So this is some of my gadgets, no? Mga phones and tablet na ilalagay ko na sa gadget graveyard kasi may problema na at hindi ko alam kung mare-repair. But yung iba, kayang i-repair. But i-check natin, no? For example, ito yung problema ko. Ano nangyari dito sa Samsung A53, one of my favorite. Actually, ito yung aking uh, primary phones. So, nangyari kasi nabasa to sa swimming pool and after pinasukan siya ng tubig. So, since pinasukan siya ng tubig, I guess the motherboard nabasa na, hindi na siya nag-on. At I'm not sure kung mafi-fix pa to. I'm not sure if mapapakinabangan pa to, no? Siguro for scraps, I'm not sure, no? Ewan ko lang hindi ko alam kung meron bang bumibili ng mga sirang smartphones tapos kailangan nila yung mga scraps like the casing, the cameras, kumbaga isa-salvage na, no? This is a good, uh, kumbaga, kumbaga tawag doon, patient nila na pwede nilang i-harvest yung mga gamit. So, sayang itong Samsung A53 ko, nabasa. Hindi ko alam kung mare-repair to. Pero sigurado ako malabo na to kasi pinasukan na siya ng tubig. No? I guess the camera is still working if ever masalvage na yung loob niya. No? And another one na pinakamamahal kong tablet na Huawei. This is the Huawei MediaPad. Ito talaga yung aking ginagamit ever since before the pandemic pa. My first Huawei tablet na meron pang Google. Problema, this is perfectly fine. I think mga 2 years ago yata, 3 years ago. But, nung sinaksak ko na siya, hindi na siya gumagana. Nagbo-bootloop na lang siya. At, ito kamukha na ito. Yan, wala na siyang battery. Oh. Chinarge ko to, but hindi siya nagbo-boot ng mabuti. So, I'm not sure it's a OS problem and also a battery problem. But, i-update ko yun. I'll try to charge this with a faster micro USB. Kasi yung micro USB to medyo slow eh. At still trying to power it on. The buttons are okay. Everything is okay. But yung battery yung problema. Tsaka yung, I think maybe baka yung motherboard niya. No? I'm not sure. No? Sana maganda pa naman to. Maganda to. May marami nagbenta nito nung pandemic eh. Ginagamit na for online schooling. At yung pinakamasakit sa akin, no, this is the Realme 12 Pro Plus 5G. Gamit ko ito mga 2 years ago, 3 years ago. Bad trip kasi this is one of my favorite Realme phone, my first na talagang okay. Maganda yung pang picture nito, no. Problema, matagal siyang nakatenga sa aking gadget cabinets. Hindi na siya nagpa-power on. Kahit i-charge ko siya ng battery, i-charge ko yung battery niya, no. Ayaw pa rin niya charge. So, since battery problem, hindi na siya gagana. So, it's a perfect condition yung body. Problema lang talaga yung battery. I will try to consult a repairman sa SM kung kaya nilang palitan ng battery to. Kung nasa mga 3,000 plus yung battery, go for it natin. Tapos benta na rin din natin doon sa mga bagong users. No? Kasi napakaganda na itong camera to. Actually, meron akong friend, he is a Huawei user at naghanap siya ng maayos na Android phone. So, sabi ito sana yung i-recommend ko. Kaya lang pag-check ko, pag-test ko, the phone is no longer working. Sayang. So, part na to ng, I guess, a candidate for my gadget graveyard. Ito yung one of my earliest, this is my last na Android na Asus nung pandemic. Before the pandemic, this was 2019. Asus Max Pro M1. Okay na sana to, no? Kaso problema, hindi na siya to turn on. Kahit i-charge ko siya, battery problem na rin din. Sayang, perfect pa naman condition ito. Nga lang, parang for me, medyo nababagalan na ako ng konti sa kanya. But still, ito pang yung fingerprint niya. Ito yung fingerprint. And everything is good, no? Sayang nga lang yung battery. I'll try to check, but very old na nito. Ewan ko lang kung may kukuha pa nito, no? Asus Max Pro M1. So, ito yung masakit dito, no? This is the Asus ROG Phone 6 gaming smartphone. Problema is, nabasag ng anak ko yung screen.
At ginamit pa niya 'to, habang basag yung screen, nakakapag-gaming siya. But the problem is the battery is dead. Dead na yung battery nito, natatanggal 'tong cover na 'to, Ayan, siguro, nag-check na ako ng ano sa SM ng battery repair and screen. Sabi niya aabutin ng mga 5,000 yata, no. So kung meron kayong kakilala, can repair, refer niyo ako. Try kong ipagawa 'to. At I'm not sure kung baka hindi ko 'to ibenta kasi ginagamit 'to ng anak ko at medyo basag na pala yung ano niya, basag na pala 'tong casing niya, no. Ginagamit 'to ng anak ko for Roblox, Minecraft, Fortnite, ano pa ba? Ano yung isa? Yung Nimbus Company, yun, mga ganun. Limbus. So, ayun, ito na yung aking mga gadget graveyard na medyo nakakalungkot, no, na di na sila gumagana. At sana wala na akong mga sira kasi meron akong mga ibang ano, like for example, may Xiaomi headphones ako, kabibigay lang, brand new, hindi gumagana. Papagawa ko sana sa Xiaomi store pero tinapon ko na lang, dapat sana pala hindi ko tinapon, no. Pina-repair natin para sayang kasi may mga noise cancelling yung mga headset na yun, So I guess that's for our video for today. At nakakalungkot, no. Ito medyo malabo na to. Siguro I'll find someone who can buy broken smartphones. Pag may kilala kayo, let me know, no, para mas mapakinabangan naman itong mga sira. Ito sira. Ito baka wala na to. Pero itong dalawa try ko pa repair, pero ito try din na. Kasi maganda tong tablet na MediaPad. Although very old siya, for me okay siya. Siguro it's battery problem siya, no. So that's it. Head over to my threads, Pop Azrael, for my bentables. Nagbebenta kasi ako ng mga smartphones kasi ito mga to. Ayan. Ito yung mga phones na ibebenta ko na walang katapusang testing ako tsaka reset. At gawin natin is dispose ko na to isa-isa para make way for new gadgets. Alright, so thank you guys for watching. Hindi na ako nagpakita ng mukha kasi gusto ko lang pakita yung yung mga sirang gadgets ko, for this YouTube episode. So kita-kits, thank you guys, at kita-kits sa next video. Alright.